Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng ulam na talong pero medyo iibahin natin para naman mas maging masarap tingnan. So ito yung ingredients natin: hotdog, talong, itlog, saka meron tayong sibuyas na gagamitin. Isang sibuyas lang. Ang una nating gagawin ay i-slice muna natin yung talong na ganyan. Mas maganda po talaga to kung ang gagamitin mong talong ay malalaking talong. Hindi ganun kalaki yung talong na nabili ko. Medyo maliliit siya. Then tatanggalin natin yung loob. Ganyan. Pero kailangan buo pa din yung mga balat. Ayan, ganyan lang. Kumbaga, tatanggalin mo yung loob. Pinakaloob ng talong. Kaya po, mas maganda kung malalaki talaga yung mga talong na mabibili nyo. So ako naman, 2 pirasong talong lang naman to yung gagawin natin. Kasi matrabaho naman kung maraming talong yung gagamitin natin. At kasya na rin po ito sa mga 2 or 3 taong kakain. Ayan, after po nating matanggal yung mga loob, hihiwain ko yan ng maliliit. Kung gaano kaliit yung talong, ganyan din kaliit yung hotdog. Kaya hinati-hati ko pa yan bago po natin i-cut ng maliliit. Pwede ka rin ditong gumamit ng tuna kung ayaw mo ng hotdog. Pwede ka rin gumamit ng corned beef. So dahil nahiwa na natin yung hotdog at talong, yung sibuyas pa. Pwede ka nga palang magdagdag ng sibuyas kung gusto mo. Mga 2 sibuyas. Ayan, 1 pirasong sibuyas lang yung nilagay natin. Ayan, pagkatapos nating mahiwa, yung mga hotdog, yung talong at ang sibuyas ay titimplahan natin to. Ilalagay natin yung 2 itlog kanina. Then maglagay ka na rin ng mga pampalasa kagaya ng asin, ground black pepper, at ako po naglagay pa ako dyan ng magic sarap. Optional naman kung di kayo naglalagay ng magic sarap, pwede kayong di maglagay. Pwede na yung asin, saka ground black pepper. Mahalaga may lasa. Kasi matabang kung hindi natin lalagyan ng mga pampalasa. So, hinalo-halo ko lang yan mabuti. Para naman, hindi siya magkahiwa-hiwalay. Naglagay po ako dyan ng flour. So, pwede ka rin maglagay ng flour or breadcrumbs. Ngayon naman ay ipiprito muna natin yung talong. Yan, mas maganda kung non-stick yung ating pan para hindi dumikit. Pero hindi man didikit yung talong, 'di ba? Kapag pinirito kahit hindi non-stick. Yan, pagkatapos nating maprito yung magkabilang side ng talong, ay ilalagay na natin sa gitna yung ginawa natin kaninang pinagsama-sama nating yung laman ng talong saka yung hotdog. Yan. Lutuin din natin ulit yung magkabilang side. Yan, kaya po tayo gumamit ng kaunting flour kasi pag wala yun, pwedeng pagbaliktad natin ay magkahiwa-hiwalay. So, kumbaga binder yon yung konting flour na ginamit natin. Yan. Ipiprito mo lang yung magkabilang side at halos tapos na po yan. Diba, napakadali, pero kung may mga anak kayo na hindi nyo napapakain ng gulay, kapag gaganito po yung ginawa nyo, sigurado po ako kakain yung mga anak nyo.
'Diba? So, at least nakakain sila ng gulay na talong na hindi nila gano'n masyadong naramdaman. Yan, hinango na natin yung first batch at ituloy lang natin yung the same procedure na ginawa natin para dito sa mga second batch. At ito na nga po yung ating finished product, ang ating talong na pina-level up. Thank you!